Hello guys! Samahan niyo ako guys tuklasin ang buhay namin sa probinsya. Ayan. So ito po yung probinsya namin guys. Nandito ako sa bukid namin. Ito ang una kong pinuntahan pagdating ko sa probinsya dahil namimiss ko talaga yung pinanggalingan ko. Ito po yung tinirahan namin nung nasa probinsya pa talaga kami nakatira. Ayan. So ito po yung maliit naming lupain. Ayan, nasasaka namin sa probinsya. At kung saan dyan po kami kumukuha ng pagkain namin simulat sa pool na mga maliliit pa kami. So yan po, makikita nyo naman yung mga tanim, mga saging, kamote, balinghoy. Ayan, dyan po namin lahat kinukuha yung source of income po ng pamilya. Ayan. So ito talaga guys, dito po talaga ako lumaki sa Agusan de la Sur. Ito po yung ayan. At ito po yung bahay kubo dito sa bundok. Ang bahay namin ngayon guys nasa Patag. So ngayon, itong bundok namin, bukid namin, gumawa pa din kami ng bahay kubo kung saan pag uuwi po kami dito sa bundok meron po kaming masisilungan. So makikita mo guys, kahit nasa ilalim ng bahay meron pang mga gulay. Ayan. So yan guys, hindi na tinanim yan. Ayan, tumutubo na lang. So yun ang kagandahan sa probinsya. So far napakaraming pagkain na libre lang. Hindi mo na kailangang bilhin. Ayan. Masipag ka lang magtanim kung ano-ano mga pagkain na pwede mong itanim dito sa bukid mapapakinabangan po natin. Hindi katulad dito sa Maynila na lahat po binibili. Sa probinsya po, kung talagang marunong ka magtanim, ayan, sa mga gilid-gilid lang pwede ka na magtanim, pwede ka na makaharvest. Ayan. So hindi ka mauubusan ng pagkain. Ayan. Sa probinsya guys, kami salat lang talaga kami sa pera, pero sa pagkain po hindi po kami nauubusan. At ang kagandahan pa doon is talagang sarap ng pakiramdam pag nandito ka. Yan. Hindi katulad dito sa Maynila na super stress ka, trabaho ng trabaho, tapos wala namang pera, hirap pa sa pagkain kasi hindi magkasya yung kinikita. Pero dito sa ayan, magtanim ka lang ng mga saging kahoy, ayan, meron ka nang maisasaing. Ayan. At higit sa lahat, ayan, kung meron ka pong mga mga nyug, ayan, ganyan din sa amin guys, may mga kahoy-kahoy na mga tinatanim, tapos pag na-harvest, ayan, yun yung pinakamalaking source of income. Then, katulad ng kapatid ko, ayan, sa kapatid ko naman, ang source of income niya dito sa probinsya, ayan, nagbabuya naman siya. So, hindi ko na rin nasali dito sa ko guys, pero naalala ko na, i-post ko na yon nung nanganak yung mga mga baboy. So ayan guys, itong pinagtitirikan po ng kubo guys, ito po yung bahay namin dati kaso nga lang nagiba na siya kaya tinirikan uli ng kapatid ko yung sisilungan lang. Kaya talagang super na miss ko talaga yung lugar na to. Kaya sabi ko sa kapatid ko yan ang una kong puntahan. Kaya yun, pagdating ko ng Agusan del Sur, yan, diretso kami ng bukid. Ayan, ito na po yung mga ginagawa namin. So dito kami nanguha ng kamote, saging, balinghoy, ayan, nalalagain. Then, ayan, nagpahinga kami dyan sa bahay at nagluluto din kami ng ulam namin. So, makikita nyo guys kung ano po yung niluto namin. Yan po kadalasan na binibili namin yung pagkain ng mga panahon pa ng maliliit pa kami. Ito po yung mga binibili ng nanay ko. So, bumili kami dyan ng isda. So, makikita nyo po kung ano po yung isda na binili namin. So, dito guys, sa probinsya namin guys, halos magkakamag-anak kami dyan, kaya hindi ka magugutuman. Pag wala ka, pwede kang tumakbo sa kapitbahay, ayan, kamag-anak. Halos isang pisa lang talaga kami. As in, kung meron sila, ayan, bigay dito. Kung meron kami, bigay ron. Ayan, so ayan, yung kapatid ko yun, ito pinsan ko itong isa, anak niyang pinsan ko yung isa. So kami yung magkakasama na pumunta dito sa bukid. Dahil nga, ginaguide nila ako kasi 30 years na rin po akong hindi nakauwi kasi dito sa probinsya namin. Kaya yan, kailangan ko ng guide tour. Kasi super talagang napakatagal. So bata pa ako talaga guys nung nakaalis ako dito. So ito yung guys, ulam na palaging binibili ng nanay ko dati. Ayan, so para sa amin napakasarap na ulam na to. Ayan. Ayan, isda. Ayan, yung maraming tinik na isda. Hindi ko maano kung anong isda. Tamban pala, yung malalaking tamban. Ayan, so, binili ng kapatid ko yan. Kasi sabi ng kapatid ko, ayan na mismo to. Kasi ito yung isda na palagi namin pinag-aagawan ng mga kabataan pa namin. Kasi
kabataan ko guys, dyan din kami naliligo at dyan din kami naglalaban ng nanay. Yan, so binabalik-balikan ko lang yung mga panahon na bata pa ako. Kaya eto, ginagaya ko rin yung mga nangyayari ng mga panahon na super bata pa talaga ako as in. So yan talaga yung paliguan namin noon guys. Ayan. So sabi ko dati pag naliligo ako diyan, lumalangoy-langoy ako kasi medyo malalim yan dati. So ngayon bumabaw na siya kasi nga bumabaha na siya. Dati naman hindi siya ganoon. So ayun, tabo-tabo lang ako. Ayan. Pero marami din malalalim diyan guys. Wala na akong ginawa nung umuwi ako diyan. Ayan, kundi ang maligo ng ilog. Kaya nung umuwi ako dito, super nangitim talaga ako. Mahirap talaga paghiram lang natin ng kaputian natin, no? So super panay ako punta ng mga kung saang bundok-bundok, ayan, kasi nandun yung mga ilog na mga magaganda. Ayan, sunod-sunod yan guys, halos araw-araw talaga ako naliligo. At ginagawa namin, ayan, sa ilog, ayan, nangunguha din kami ng isda, ayan, so banding-banding ng magpamilya. So ayan, ang ginagawa ko guys, nilalaliman ko siya para ayan, makahiga ako. Ayan, kasi nga miss ko rin ang maglangoy kasi dati mga kabataan pa yan din ang ginagawa ko diyan. Super malalim talaga yan, kabataan ko pa. Ayan. So dito naman guys, ito na naman yung sa unahan lang din yan siya. Ayan, napakagandang tubig. Akala mo tab siya. Ayan, ang ganda. Kahit na super linis naman talaga siya ang ilog. Kaya talagang ang sarap magbabad. Ayan. Hindi katulad dito sa Maynila na pag makita mo mga ilog, di ba? Ilog Pasig, ayan, super kakaiba talaga ang ilog sa probinsya. Ayan. Kahit na malapit lang yan sa mga kabahayan guys, pero hindi mo makikita ang marumi yung ilog. Kasi yung tubig na yan ginagamit namin sa paglalaba at paghugas ng mga pinggan. So, kasi hindi uso sa amin ng gripo. Kaya merong ganyan. At hindi lang din ganyan guys. Ayan, bumba po yung uso doon sa amin. Yung yung anong tawag sa inyo yan. Pero sa amin yung tawag dyan, bumba. Ayan. So, pero kadalasan po talaga guys, dyan kami kumukuha ng tubig sa ilog na yan. Especially pag naglalaba kami, ayan, naghugas ng pinggan dyan. Kasi katabi lang po ng bahay namin yan. Ayan. So, baybayin mo lang yung ilog guys. Ayan, super napakaganda ng mga din. Hindi nga ako nakarating doon sa ibabaw, is yun yung Bayugan Falls. Ayan, kung makikita nyo, i-search nyo lang. Ayan, Bayugan Falls, karugtong po niyan. Ayan, so ang unahan yan guys na pinagliguan ko ngayon. Ayan, yun yung Bayugan Falls, pero hindi na ako nakarating doon kasi nga sabi ng kapatid ko, same as usual lang naman daw sa mga ilog na pinaliguan ko. Ang kagandahan lang doon guys, pag pumunta ka, maganda talaga niya. Ayan, so sabi ng kapatid ko, dito na lang tayo kasi nga kung pumunta kami dyan, ayan, nang oriente din kami ng mga isda, ayan, banding-banding kami. Ay, marami din kami mga kasama sa inyo, mga mga kababataan namin, ng mga panahon namin, ng mga kabataan pa namin. So, eto, sama-sama kami dito. Ayan. So, ito yung mga kasamahan namin. Ayan, so ang ginawa namin dyan guys, nag-ihaw kami ng isda, nag-ihaw kami ng saging, ayan. Tapos nagsaing ng balinghoy, ayan, pinartner namin yung inihaw na isda. So, after nun, ayun, nagsaing naman ng kanin, ayan, so nagsabaw ng isda, ayan. Yung galing talaga sa ilog guys, ayan, fresh na fresh, ayan. So, yan yung kinoryente nila para merong maulam agad. So, ayan, napakarami niya guys, ayan, ganyan yung ilog pero napakaraming isda talaga dyan. Ayan, kaya hindi ka magugutuman kung sakasakaling nandiyan ka sa probinsya. Problemahin mo lang talaga bigas. Pero kung may bigas ka, sa ulam wala kang problema kasi napakayaman ang mga ilog dyan. Marami kang makukuha sa ilog. Hindi lang isda, mga soso, mga kung ano-ano pang mga isda ang meron dyan. Ayan, kaya walang gutom na mangyayari kung talagang masipag ka lang. Yan. 'Di ba guys, ang ganda ng mga paligid, 'di ba? 'Yun yung probinsya. Kasi wala akong nakikita dito sa Maynila na katulad niyan. Ayan, super napakalinis ng ilog. Tapos kitang-kita mo talaga yung yung tubig na super linis sa ilalim. Grabe, kaya ang sarap-sarap magbabad. Ayan. Yan naman yung papunta talaga sa bukid namin guys na super napaka tagilid. Grabe. Pero grabe, na-miss ko talaga yung mga ilog guys. Super ang ganda-ganda ng mga ilog at ang linis-linis talaga ng ilog. Ayan, yung iba nga guys, umiinom dyan pero kami hindi kasi meron naman talaga mga designated area na may tubig. Yun sa mga gilid-gilid na
tawag sa amin tubod ay okay nang galing yung tubig. Doon kami kumukuha kasi malamig siya. Ayan, para siyang may yelo. Pero dito okay din siya guys, malinis din naman to. Pero of course, hindi rin para sa akin, of course marami namang tao kasi dumadaan. Hindi na natin sure kung talagang as in malinis, di ba? Kaya may mga talagang designated na lugar na pwede kang kumuha ng tubig na yun naman guys, inanggaling talaga sa ilalim ng bato. Ayan, kaya siya malamig. Ayan, nag-i-enjoy talaga ako guys sa paliligo. Kaya super nangitim talaga ako nung umuwi ako dito sa Maynila. Ayan. So ito yun, oh. Kumain na kami guys. Ayan, luto na yung yung kanin. At lutuin na rin yung sinabawan namin. At ayan, may kamuting kahoy pa kaming nilaga. Diyan lang din kami naglaga niyan guys sa tabi ng ng ilog. Ayan. Super